Hi guys! So, ang thesis na i-discuss natin today is, ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isinasakatuparan, natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Okay, so let's unpack this step by step. Una, when we say, ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isinasakatuparan, it means na ang sarili natin, ang pagiging ako, is not just something na meron tayo. It's a gift. It's something na dapat nating tanggapin, hindi bilang burden o problem, kundi as opportunity to live fully. Parang sabi nga sa klase natin, everything about our identity, experiences, at passions, kailangan nating i-embrace para ma-realize natin kung sino tayo talaga. Hindi rin sapat na tanggapin lang natin ito. Kailangan din natin isinasakatuparan, ibig sabihin, we act on it. Kung may talent ka sa math or art, hindi mo lang sasabihin na, oh, gifted ako. Kundi gagamitin mo siya para sa bagay na meaningful, whether personal growth or helping others. Next, natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Ibig sabihin, walang ibang tao sa buong mundo na pwedeng maging ikaw. Even if tinatry mo i-copy yung style or choices ng iba, hindi magiging same. Kaya, ang tunay na fulfillment or katuparan hindi makukuha sa panggagaya. Dito sa class natin, pinag-uusapan natin yung concept ng vocation or ikigai, na yung intersection ng passion, skills, at needs ng world. Iba't ibang tao, iba ang ikigai nila. Example, sa akin, gusto kong mag-solve ng problems at tulungan sa mental health ang mga tao. Hindi ito yung path ng iba, pero yung path ko. Ito yung path ko. So, natatangi talaga ang journey natin. Then, natagpuan ko ang sarili ko, ang aking bokasyon, ang aking kaligayahan. Hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Basically, kailangan natin i-own ang sarili natin, ang choices natin, ang actions natin, at ang responsibilidad natin. Yan ang nifi-form ng identity natin. Kung hindi natin i-acknowledge kung sino tayo, wala tayong direksyon sa buhay. So, being ako is not about fitting in sa standards ng society or pleasing others. It's about knowing what's important sa sarili mo at sa mga tao na mahalaga sa'yo. This is where happiness and fulfillment start to connect. Next part, hindi makukuha sa panggagaya ang katuparan o hindi ito maaaring itakda ng iba. Kung lagi tayong titingin sa kung ano ang ginagawa ng ibang tao, kung ano ang career nila, achievements nila, lifestyle nila, hindi natin mararamdaman ang sarili nating purpose. Na-discuss natin yung reflection and prayer exercises. Yung process na iyon helps us discover kung ano talaga ang mahalaga sa atin. Example, minsan sa reflection, nare-realize mo na gusto mong makatulong sa ibang tao. Hindi dahil cool or in sa society, kundi dahil feel mo na meaningful siya. Nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnay sa aking sarili, sa aking karanasan, at sa mga ugnayan, kaakibat ang aking walang hanggang paghahanay at pagpili ng kung ano ang mahalaga para sa akin at sa mga mahalaga sa akin. Here, mahalaga yung reflection and connection sa self and sa iba. Hindi tayo isolated na beings. Everything we do, interact sa tao sa paligid natin, family, friends, community, at every step, we are constantly choosing what matters most. Every decision, maliit man or malaking choice, contributes sa direction ng buhay natin. Parang journey, hindi shortcut. Parang module natin sa vocation, kailangan nating i-align ang sarili natin sa mission natin at sa impact na gusto natin i-create sa world. And finally, hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Life is rarely linear. May twists and turns. Minsan may failures, minsan may distractions. Pero yung pagiging aware sa sarili mo at sa values mo, yung continuous reflection, iyon ang gabay. Parang sa compass sa life, hindi niya guarantee ang success,
Pero guide ka niya manatili sa path na align sa purpose mo. Sa klase rin, pinag-usapan natin na kahit ang leadership, yung pagpapasya or vocation natin, requires constant reflection and adjustment. Hindi static, dynamic siya. Kaya dapat open tayo to change, grow, and still stay true sa core principles natin. So, sa madaling sabi, yung thesis na ito teaches us na tanggapin ang sarili mo bilang gift, isakatuparan mo ang sarili mo sa actions mo, huwag mong i-copy ang iba, your own journey, deep reflection and connection with self and other guides your choices. And lastly, life will not be straight path. Pero values, purpose, at mission mo serve as guide. And ang pinaka-point is, kapag in-acknowledge mo at in-action mo yung sarili mo, makakaramdam ka ng tunay na fulfillment at happiness. Kasi hindi mo sinusunod yung iba, kundi ang sarili mong purpose. So that's my reflection, guys. Sana naipaliwanag ko kung paano nagiging guide sa buhay at leadership natin yung deep understanding ng sarili natin at ng values natin. Thank you.